Ang pamilyang aswang sa isla ay ang pamilya ni Trixie. Ang kanyang ama na si Tomas at ang ina niyang si Maria ay may lahing purong aswang. Hindi batid ng mga taga-Nayo na sila ay mga aswang sapagkat sila ay naninirahan sa kaloob-looban ng gubat. Nasa lahi rin nila ang magaganda at gwapo at mapuputi na may mga perpektong tao. Minsan lang sila lumalabas at nagtutungo sa bayan kapag maghahanap ng bibiktimahin. Marami-rami na rin silang nabibiktima at nakain ng mga taong lasing na gabi na nang umuwi. Mga buntis, mga batang nasa labas at mga sanggol na walang kasama. Tiyak makakain nila ito nang wala man lang kahirap-hirap. Anak, Trixie, dito muna kayo ni ina mo. Lalabas lang muna ako upang makahanap ng makakain natin. Sambit ni Mang Tomas. Opo, Ama, ako na po bahala dito at mag-iingat po kayo, tugon ni Trixie. Habang naglalakbay si Mang Tomas palabas ng kagubatan, ay may nakita siyang isang ina na naglalaba sa likuran ng bahay at may naaamoy din siyang isang bata na nasa tansya niya ay nasa 1 taong mahigit gulang na. Sinilip niya ito mula sa bintana at nakita nga niya ang isang batang babae na natutulog sa duyan ng mahimbing. Kaya nagpalit siya ng anyo bilang isang malaking manok na di pangkaraniwan. Lumapit siya sa batang natutulog at kanya itong tinuka-tuka hanggang sa nagsugat-sugat ito at umiyak. Lasap na lasap niya ang sariwang dugo na lumalabas sa mga sugat sa buong katawan ng bata. Nagulat siya nang may humarap sa kanya at sumigaw. Kaya nataranta siya at tumalon sa bintana. Nagpalit anyo din siya bilang malaking pusa upang mabilis makatakbo at agad na hindi makita. Nang pauwi na siya sa kanila ay nasalubong niya ang anak niya at kinamusta siya nito kung ano ba ang nangyari at bakit siya parang hingal na hingal. Ama, anong nangyari? Bakit parang hingal na hingal ka po? Kamusta yung lakad mo? Tanong ni Trixie sa ama. Hay naku, okay na sana pero nagising ang kasamang bata nang hindi ko namamalayan. Sumisigaw kaya nung akmang papasok na ang ina nila ay umalis na ako. Tugon ng ama ni Trixie. Pero buhay pa ba yung bata? O patay na? Sunod na tanong ni Trixie. Yun nga ang gagawin ko. Babalik ako doon at susundan ko sila kung saan sila pupunta para tapusin ko ang nasimulan ko. Sambit ng ama ni Trixie. Kung ganun po ama, okay po. Pero mag-ingat po kayo ha. Siya nga pala ama, may nakita ko kaninang baboy ramo na handa ko na tamang-tama pag uwi mo kakain na tayo. Nakangiting tugon ni Trixie sa ama. At sinaluhan nga nila ang inihanda ni Trixie para sa kanyang ama at ina. Kinaumagahan ay maagang nakaalis si Mang Tomas upang sundan ang pamilyang gusto niyang biktimahin. Nagmasid-masid siya at nakita nga niya ang kapatid ng batang babae na dahilan ng kanyang pagkabigo. Kaya tinignan niya ito ng masakit at nag-iinit na mga mata sa galit. Saglit na nasulayapan siya nito at agad din sa ibang direksyon tumingin. Ilang araw niyang sinundan at nagmasid-masid sa pamilya. Nagbabalak siyang lusubin ang pamilya sa panahon na pinaplano niya sa kanyang isip. Masaya siya dahil ramdam niya at nalalasap na ang dugo na kinahihintay niya. Sige, mag-enjoy lang kayo. Dahil malapit-lapit na ang panahon na malalasap ko at makakain ko ang buong pamilya nyo. Umuwi si Mang Tomas at sinabi niya sa pamilya na ang plano niyang paglusob. Walang pag-alinlangan na pumayag ang pamilya niya dahil alam nilang walang magagawa ang tao sa lakas at bilis nila. Anak, ihanda mo ang sarili mo dahil pagkatapos ng gabing ito ay may pagkain na tayong ihahanda sa hapagkainan natin. Hindi lang isa kundi buong pamilya. Tawang mula sa ilalim ng lupa
na tugon ni Mang Tomas sa anak at asawa niya. Oo nga ama, patagal-tagal din nating pagkain yan at masarap na pagsasaluhan. Pero, handa na ba kayo? O tayo? Sa ganitong plano? Kasi, Oo naman Maria, kailan ba tayo pumalpak sa ganitong plano natin? Marami-rami na tayong nalusob at napatay na pamilya at pagkatapos nito, pahinga na ulit tayo dahil matagal-tagal ding pagkain natin yan. At ano naman magagawa ng tao sa panahon na ito kundi tayo ang kinakatakutan nila at dapat silang matakot. Buong tatag na sinagot ni Mang Tomas si Aling Maria. Nagtungo sila mga bandang 6:00 ng gabi. Nang mga oras na yon ay madilim na ang langit. Wala pang mga ilaw na di kuryente. Lampara lang ang gamit ng mga tao at kubo-kubo lang ang mga bahay. Lahat ay nasa kani-kanilang mga bahay at kumakain habang ang iba naman ay nagsihanda ng matulog. Habang kumakain ang isang pamilya, bukas ang pintuan nito kaya nagpalit anyo sila bilang malaking itim na aso at humarap sa pinto. Nasa likuran niya ang asawa at anak niya. Balak sanang sa bubong pumunta at magpalit anyo bilang ibon na malaki pero pinigilan sila ni Mang Tomas. Sarap ng amoy ng bata. Hehe. Bukas ang pintuan dito kaya samahan niyo ako at huwag na kayong pumunta pa sa bubong. Dito tayo makisaya. Ha 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 ha. Masayang tugon ni Mang Tomas. Nang nasa pintuan siya at nakita ang buong pamilya na masayang kumakain at nag-uusap-usap, napukaw ang atensyon niya sa bata na kandong-kandong ng ina nito. Nanlilisik ang kanyang mata at naglalaway habang titig na titig sa bata. Dahil nasa isip niya pa rin at lasap niya pa rin ang dugo nito. Takam na siya. Hindi niya pansin na kanina pa pala siya pinagmamasdan ng isa pang anak at nagtanong pa ito sa magulang. Nagulat na rin siya nang makita niyang paatras at nakaharap na sa kanila ang mga magulang nito kaya dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bahay. Naglalaway at nanlilisik ang mga pulang mata niya habang nakatingin sa pamilya. Akma niya sanang sasakmalin ang ina ng bata nang sabuyan sila ng asin ng ama ng bata. Sa nangyaring yun ay galit na galit siya sa ginawa nito dahil nasaktan siya. Akma na sana siyang susugod nang inunahan na siya ng anak niya na galit din sa ginawa sa kanyang ama. Sa pagsaboy nito ng asin, sumugod ito ng mabilis. Nagulat si Mang Tomas nang makita ang kanyang anak na bumulagta sa pagsugod niya sa mag-asawa dahil may dalang gulok pala ito. Nang makita niya na bumagsak ang anak niya ay susugurin niya pa sana ulit nang pigilan siya ng asawa niya at sinabing umalis na para sa anak nilang agaw buhay. Umalis ang pamilyang aswang na si Mang Tomas at Aling Maria. Dala-dala si Trixie na nag-aagaw buhay. Dahil sa lubhang nasaktan si Trixie ay pinilit nilang makalayo sa lugar dahil hinahabol sila ng taong bayan. Masakit man sa loob nila na iwan ng isla ay wala na silang nagawa kaya gumawa sila ng paraan upang makaalis sa isla. Napadpad sila sa lugar na kalahi nilang aswang at doon dinala si Trixie upang magpagaling. Ilang araw din na nagpapagaling si Trixie dahil sa pinsala na natamo niya. Noong una ay di nila batid kung bakit ganun na lang sila nahirapan na bunutin at pagalingin ng sarili na alam naman nila na kaya nila. Maya-maya pa ay dumating na ang mag-asawa upang kamustahin na si Trixie. Anak, kamusta ka na? Masakit pa rin ba ang sugat mo? Tanong ni Mang Tomas sa anak. Oo nga anak, kamusta ka na? May gusto ka bang kainin? Ipaghahanda kita, saad ni Aling Maria sa anak. Ama, ina, wag na po kayong mag-alala. Medyo mabuti na po ang kalagayan ko. Siya nga po ama, bakit ganun na lang po ang nangyari sa akin? Bakit sa ganoong gulok lang?
Muntik na akong mamatay. Nahirapan pa tayong bunutin. Tanong na palaisipan ni Trixie sa magulang niya. Anak, pasensya ka na. Di ko kasi nasabi na tayong mga aswang ay nanghihina sa tanso at lalong-lalo na sa kalamansi o asin. Marami tayong kahinaan na alam ng tao. Pero kasalanan ko dahil minaliit ko ang kakayahan nilang nilalang sa mundo. Ganon pala yun, Ama. May mga kahinaan din pala tayo. Yan na nga bang sinasabi ko sa ama mo, anak na kung sigurado talaga siya sa paglusob sa bahay ng isang pamilya. Dapat alam niya na gagawa at gagawa din sila ng paraan upang ipaglaban ang isa sa miyembro ng pamilya nila. Patawarin mo ako, anak, dahil sa karahasan ko, muntik ka nang mawala sa amin nang di ko inakala. Kaya huli na to, anak. Dahil sa pagkakataon na ito, iingatan ko na kayo. Tugon ni Mang Tomas na nagsisisi. Lumipas ang panahon ay nanatili silang magkasama sa isang lugar, kasama ang lahi nilang aswang. Kumakain man sila at nambibiktima ng tao o hayop, ay nag-iingat na ito at laging iniisip na huwag maliitin ang kakayahan ng tao at lumugar sa kung saan sila nararapat at lalong huwag padalos-dalos kahit na may lakas at kapangyarihan man sila. Di pa rin nila mapapantayan ang talino at kakayahan ng tao na gawa ng Diyos na may kapal.